Before we dive right into the Word of God, I just want to personally thank you for dropping by on our YouTube channel. This message was recorded during our weekly worship experience. So if you are in the area, visit us. We would love to worship with you in the flesh. I pray in Jesus' name that this message will become a fuel in the fire. So get your hearts ready. Ipinapanalangin ko sa Panginoon that God will divide this message into 1,000 different ways so that it will benefit your soul. Enjoy. Ang ating po pag-uusapan ngayon mga kapatid ay pinamagatang kong God is good, period. God is good. Lagay nyo nga po sa comment section, God is good. How many among you ay naniniwala na ang ating Diyos ay mabuti? He's not just partially good, He is fully good. Ang Diyos natin ay totoong mabuti. Hindi half good, hindi partial good. He is good and He is good all the time. Ang goodness ng Panginoon is part of His nature. Hindi mo maaalis sa Panginoon ang salitang mabuti sapagkat parte ito ng katauhan, for the lack of term, ng ating Panginoon. Pag sinabi mong God is good, ibig sabihin nito naniniwala tayo that God will always act in accordance to what is right, what is true, and what is good. Kapag sinabi mong God is good, naniniwala ka na ang Diyos natin, anuman ang kanyang gawin, anuman ang kanyang sabihin, it will always act in accordance to what is right, what is true, and what is good. Ibig sabihin, kung part ng nature ng Panginoon ang pagiging mabuti, alam natin that God has no evil in Him. Walang evil, walang darkness sa katauhan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kung walang evil sa parte ng nature ng Panginoon, ibig sabihin, lahat ng intensyon ng Diyos mabuti. Lahat ng motivation ng Diyos mabuti. Lahat ng resulta ng plano ng Diyos sa ating buhay ay laging mabuti. At kung laging mabuti ang gawa ng Diyos, ibig sabihin ang standard ng kabutihan sa Diyos natin makikita. Let me say that again. God is the standard of everything that is good. Sabi nga po ng Bible, every good gift comes from above. Lahat ng bagay na mabubuti ay galing sa ating Panginoon. Mula pa lang po nung nilikha tayo through creation, nung nilikha niya from day 1 to day 6, ang sabi niya, everything was good. Pati sa ating redemption when He died on the cross, He is good. At maging yung pag-asa natin ng glorification in the future, alam natin, God is good. From creation to redemption, sanctification, glorification, alam natin na ang Diyos natin ay magiging mabuti. Everybody say, God is good. Pag naniwala tayong God is good, ang God is good ay hindi resulta ng eleksyon. Ang God is good ay hindi resulta ng SWS survey. Hindi ito opinion ng mga tao o majority. Ito po, mga kapatid, ay katotohanan ng salita ng Panginoon. God is good. Walang buts, walang how. He is good and He is good all the time, period. Ang Diyos natin ay hindi mabuti because good things are happening in our life. Mabuti ang Panginoon kahit hindi magaganda ang mga nangyayari sa ating mga buhay. Because just because bad things are happening in your life, it means that our God is a bad God. Hindi ka laging mabuti. Pero laging mabuti ang ating Panginoon. Let me say that again. Hindi tayo laging tama, hindi tayo laging mabuti, pero laging mabuti ang Panginoon. Ang tanong ko po sa iyo kapatid, saan nakafocus ang iyong perspective at pananaw? Ikaw ba ay laging nakatingin sa kabutihan ng Diyos o sa kasamaan ng iyong sitwasyon? Alam mo, napakahalaga po mga kapatid na naniniwala tayo at nagfo-focus tayo sa goodness ng Lord. Because when you focus on God's goodness, it is significant and will alter the course of your life. May mga negative consequences po kasi kapag hindi ka nakafocus sa kabutihan ng Panginoon. For example, lagi ka mag-aalala, which will contradict ang commandment ng Panginoon sa Matthew 6, kung saan sinabi ng ating Panginoon, do not worry. Sa Bisaya, ayaw kabalaka, ayaw kaguol, huwag kang mag-alala. Lagay nyo nga sa comment section and tag somebody, sabihin mo sa kanya, huwag kang mag-alala. Do not worry. And when you start to focus on the situation, on the challenges, on defeat, lagi ka mag-aalala, lagi ka mag-worry, lagi ka magpapanik, and worrying is unreasonable, worrying is not practical, it is not rational, but you always have a choice. Either ikaw ay mananalangin o magpapanik. Either ikaw ay mag-worship o ikaw ay magko-complain. Always remind yourself today, God is good and God is always in control.
lagi nating tatandaan at ipaalala sa ating mga sarili that there is always a supernatural provision. And that supernatural provision is always a byproduct of God's goodness. Dahil mabuti ang Panginoon, alam natin, maubusan man ang natural na pamamaraan para makapag-provide, ang Diyos ay laging mayroong paraan. Ibig sabihin, lahat ng mga natatanggap nating pagpapala ay dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. In fact, may mga blessing sa buhay natin that has nothing to do with us. May mga blessing na nangyayari sa ating buhay na hindi resulta ng ating mga panalangin. May mga opportunity, may mga promotion, may mga good breaks, hindi dahil magaling ka, hindi dahil mabuti ka, kundi kaya to inalaw ng Panginoon kasi mabuti ang ating Panginoon. Paano ko nasabi mga kapatid? Kasi di ba sa opisina ninyo, may mga mas magagaling naman, pero bakit ikaw ang napopromote? Di ba? Sa opisina natin, may mga mas may experience naman, bakit ikaw ang may favor at nabibigyan ng break? Kasi ang favor nagsisimula ho yan, amen, hindi lang sa iyo, kundi even sa timeline before you. Pwedeng ang favor na yan ay galing pa sa iyo mga magulang, galing pa sa iyo mga lolo, and it is a testament of God's goodness in your life. That's why tayo mga Kristiyano, familiar tayo sa phrase na God is good, at sasagutan lahat ng all the time, at pag binalik kong all the time, sasagot tayo ng God is good. God is good? Period. God is good all the time, and all the time, God is good. So today mga kapatid, I want to remind you 3 things mga kapatid, patungkol sa kabutihan ng ating Panginoon. 3 katotohanan na magpapaalala ho sa atin kung gaano kabuti ang Panginoon. Are you ready mga kapatid? Because again, I'm telling you, because when you hear this message, naniniwala ko something is about to shift in your life today. What are these 3 truths na makikita natin patungkol sa kabutihan ng ating Panginoon? Number 1, when it comes to the goodness of God, always remind yourself that God's goodness extends beyond our time. God's goodness extends beyond our time. As we are saying, God is good all the time. Pero totoo nga ba na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon? Paano kung depressed ka? Paano kung baong ka sa utang? Paano kung may problema sa relationship? Paano kapag namatayan? Paano kapag may health crisis? Paano kung malalamang mabuti ang Diyos kung hindi ko na-feel na mabuti ang Panginoon? Well, let me remind you folks, God's goodness extends beyond our time. It extends beyond our generation. It extends beyond our lifeline. Ano ang sabi ng Psalm 100 verse 5? For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. What a powerful verse mga kapatid. Ipinapaalala ho sa atin na ang Diyos natin ay hindi lang mabuti ngayon, hindi lang mapagmahal ngayon, yung kanyang pagmamahal magtsatsaga hanggang wakas. At yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kabutihan, yung kanyang faithfulness ay magtutuloy-tuloy through all generation. Kung tapat at mabuti ang Panginoon sa akin, meron akong garantiya na magiging tapat at mabuti pa rin ang Panginoon sa aking mga magiging anak, sa aking mga magiging apo. Ibig sabihin, listen to me, yung goodness ng Lord, it will outlive you. Mamamatay ka na lang, buhay pa yung pag-ibig ng Diyos. Mawawala ka na, pero hindi mawawala ang pag-ibig ng Panginoon. In fact, this reminds me mga kapatid na posible kaya na yung blessing na natatanggap ko ay bunga ng kabutihan ng Diyos sa magulang ko? Think about it. Na posible kaya mga kapatid na inaani ko lang yung lahat ng kabutihan ng Diyos sa aking mga magulang? Kasi naalala ko nung kami binata pa, kapag minsan gabi na naririnig ko yung mga parents ko na nagpe-pray sa kwarto, pinapanalangin niya kami isa-isa. So posible kaya na yung prayer nila many years ago, inaani ko ngayon at inaani ng mga mahal namin sa buhay? Posible kaya na yung inaani kong blessing at pagpapala ay bunga ng mga elders ng simbahan na nanalangin para sa akin? Posible rin kaya na yung mga blessings at promotion, yung mga open doors at opportunity na nararanasan mo sa buhay mo ay bunga ng panalangin ng mga taong nagmamahal sa iyo? Because God's goodness extends through time. Hindi po yan aksidente. Kabutihan po yan ng Diyos. It was not an accident. It is God's faithfulness in our lives. So wag mong kuhanin ng glory kapag may nakuha kang promotion. We are not supposed to contain the glory. We are called to reflect God's glory. Kasi ang favor humihinto kapag kakinip mo na, sinarili mo na yung glory.
Inari mo nang sa'yo yan. Kaya nga sabi ng scripture, di ba, kailangan ibalik natin ang papuri, ibalik natin ang parangal sa Panginoon kasi hindi ho natin alam na maraming mga answered prayer sa buhay natin na hindi epekto ng ating mga panalangin. Amen? Ano sabi ng Psalm 105, verse 8? Everybody read this with me. He remembers His covenant forever. Everybody say forever. O tignan nyo, sabi nyo walang forever, pero yung covenant ni Lord, forever. Ang kontrata, may expiration. Pero ang covenant ng Diyos sa atin, forever siya. At ang sabi niya, the promise that He made, He remembered that for 1,000 generations. The covenant He made with Abraham, the oath He swore to Isaac, He confirmed it to Jacob as a decree. Hallelujah. To Israel as an everlasting covenant. And specifically for Israel, ang sabi ng Bible, to you, Israel, I will give the land of Canaan as the portion that you will inherit. Tignan nyo, balik mo nga anak sa verse 8. Tignan nyo yung sinabi ng scripture, no? Naaalala daw po ng Panginoon. Ang Diyos hindi makakalimutin. Ang Diyos naaalala niya yung kanyang covenant. At kung nangako ang Panginoon, nakalimutan mo na, nakamatayan mo na, pero hindi yan nakalimutan ng Diyos. Kasi yung pangako ng Lord kay Abraham, 500 years later, tinupad niya sa mga Israelites na hindi pa buhay nung time na yon. Ibig sabihin, it extends beyond our timeline. It extends beyond our lifespan. Ibig sabihin, mawawala ka na. Pero ang kabutihan ng Diyos ay magpapatuloy. Ano pa? Ano ang sabi ng scripture? Tinupad ba ng Diyos ang kanyang ipinangako? Yes. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 6, verse 10. When the Lord, your God, brings you into the land that He swore to your fathers. Napansin nyo, laging ibinabalik ng Diyos. Laging ipinapaalala ng Diyos sa new generation. By the way, yung nakukuha ninyong pagpapala, yang lahat ay bunga ng pangako ko na sinumpaan ko sa inyong mga ninuno. To Abraham, to Isaac, and to Jacob. Deuteronomy anak. Okay? To give you to a land with large, flourishing cities that you did not build. Houses filled with all kinds of good things you did not provide. Wells that you did not dig. Vineyards and olive groves that you did not plant. Then when you eat and are satisfied, be careful that you do not forget the Lord who brought you out of Egypt and out of the land of the slavery. Ano sabi ng Panginoon? Naaalala ko ang lahat ng ipinangako ko sa Israel. At yung ipinangako ko, dadaling ko kayo sa isang lupaing napakalaki, sa isang flourishing city na hindi kayo ang nag-build. Mga bahay na hindi kayo ang nag-provide. Mga balon na hindi kayo ang naghukay. Mga vineyard na hindi kayo ang nagtanim. At alam nyo, at this point, yung bahay na yon na hindi sila ang nagtayo, yung balon na yon na hindi sila nagdig, ay bahay ng mga higante. At kung malaki yung kung yung bahay na yon ay bahay ng higante, ang bahay ng mga higante malalaki. So ibig sabihin, hindi lang malaki ang lupa, malalaki ang bahay, malalalim ang mga balon, more than enough para sa kanilang pangangailangan. Pero ang sabi ng Panginoon, papasok kayo sa promised land na finished na yung trabaho. Hindi nyo na kailangan magtanim, hindi nyo na kailangan magtayo, hindi nyo na kailangan mag-effort. Ang kailangan nyo na lang gawin, tanggapin ang lahat ng ipinangako ng Panginoon. Watch this, sa inyong mga ninuno. Hindi sa kanila nangako per se. Nangako ang Panginoon kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at tinupad niya yan sa kanyang inheritance. Pero mayroong sinabi sa verse 12. Pero ang sabi ng scripture, kapag nakakain na kayo, at kayo ay naging kontento, be careful that you do not forget the Lord who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Ang gandang reminder. Ang sinasabi ng Panginoon, baka naman pag nakatira na kayo dun sa bahay na hindi naman kayo nagtayo, umiinom na kayo ng tubig dun sa balon na hindi naman kayo naghukay, at kumakain kayo ng olive doon sa halaman na hindi naman kayo nagtanim, baka makalimutan nyo na ang Diyos. Yan ang problema ng napakarami. Hindi kayo ito, yung katabi mo. Yan ang problema ng napakarami, ano? When we get the blessing, we forget the Lord. Nakakalimutan na natin ang Panginoon pag nakakuha na natin yung pagpapalang ipinapanalangin natin. Amen po ba mga kapatid? But this message is a reminder. Hindi mo man makuha sa panahon mo, hindi ibig sabihin na hindi tinupad ng Panginoon. Kailangan mo lang gawin. Magtanim ka ngayon, you plant a seed, you sow a seed today, and you will harvest a fruit tomorrow. Di ba panalo pa rin naman yun? Kung hindi ikaw mag-ani, pero anak mo ang mag-aani?
Kung hindi ikaw mag-ani, kundi yung mga apo mo ang mag-aani, so keep sowing seed. Because at the right time, you will benefit. Or at least somebody will benefit in the future. Katulad ng nation of Israel. Amen? Yung mga taong ito na tumawid ng promised land, karamihan sa kanila hindi pa buhay nung ipinangako ito ng Panginoon. Pero meron bang mahirap sa Diyos? May pangako bang hindi tinupad ng Panginoon? Ano ang sabi ng John chapter 4 verse 35 to 38? Hindi ba sinasabi ko sa inyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang mga tribo, handa nang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya, magkasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaani. Dito nagkakatotoo yung kasabihang, iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Watch this. Isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo tinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Di ba magandang reminder yan, mga kapatid? Na may mga inaani tayo na kabutihan ng Diyos na hindi tayo ang nagtanim. Mga anak, makinig kayo sa akin. Hindi lahat ng blessing na natatanggap mo, yung graduation, yung medalya, yung promotion, ay galing lagi sa prayer natin. May mga taong nag-invest din po sa atin. May mga nanalangin sa atin, nagtiwala sa atin, nagbigay ng pagkakataon sa atin. At lahat po ng abilidad na yan ay galing sa ating Panginoon. Ang sarap kaya mag-harvest. Kasi sa harvest is a time of rejoicing. Ang harvest, laging exciting times. Pag harvest, ganito na lang, hindi nyo maintindihan yung harvest kasi hindi naman kayo farmer, ano? Pag sweldo na. Pagka susweldo ka na, di ba? As susweldo, lahat ng pinaghirapan mo, makukuha mo na. No? Ako, 14 pa lang ng pecha, chinecheck mo na yung ATM mo. Kung may harvest na ba. It is always exciting. Amen? Pero dito sa tinuturo ng Panginoon sa atin, what if yung lahat ng blessing na nakukuha natin ay hindi laging bunga ng ating pinagpawisan? Hindi laging bunga ng ating pinaghirapan. Kundi ito'y resulta ng mga taong nauna sa atin na pinangakuan ng Panginoon na natupad sa ating henerasyon. So, how can we respond to this? Simple lang, mga kapatid. Manatili kang tapat. Kasi yung pangako naman ng Diyos sa iyo ngayon ay posibleng mangyari either sa timeline mo o sa mga magiging anak mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa mga taong pinag-alayan mo ng iyong panahon at ng iyong buhay. Do not take for granted the faithfulness of our God. Wag ho natin baliwalain ang kabutihan ng ating Panginoon. Kasi nga, in due season, ang sabi ng Scripture, we will reap. Sa tamang panahon tayo ay mag-aani. Everybody say due season. Lagay niyo po sa comment section. Due season. Napansin niyo, hindi sinabi ng Scripture, in due date, you will reap. Hindi sa due date. Kundi saan daw? Sa due season. At sa ibang bansa, may 4 season. Dito sa Pilipinas, may 2 season. Pero ang scriptural language, due season. Sa tamang panahon, tag-ulan o tag-araw, may snow o spring. Ano sabi ng Scripture? Sa tamang panahon. Not necessarily on winter, not necessarily on summer, not necessarily on rainy days, pandemic days, or post-pandemic days. Ang Diyos magpo-provide kapag nakita ng Diyos na ang blessing na ito ay napapanahon sa iyong buhay. Kahit pa matagal mo nang inaantay. Because I believe with all my heart that there are many people na nanonood sa atin ngayon who are believing for something for so long. Naniniwala ka na ikaw ay magkakaanak, naniniwala ka na ikaw ay magkakaasawa, naniniwala ka na marerestore ang inyong marriage, naniniwala ka na marerestore ang inyong health. But I'm here to remind each and every one of you, ang Diyos tutupad sa kanyang pangako dahil siya'y mabuti, maayo ang ating Ginoo. Ang Diyos natin ay mabuti. And He is good all the time. And listen to me, His goodness extends beyond our time. Number 2, pangalawang katotohanan patungkol sa kabutihan ng Panginoon, write it down, His goodness extends beyond our understanding. His goodness extends beyond our understanding. Ano, niremind ako ng Panginoon dito sa buhay ni Job. And let me just lay the groundwork for some of you who may not be familiar with Job. Sa Job chapter 1, ang sabi ng Scripture, itong si Job daw po ay kinukonsider to be a believer of the Lord. He was blameless, he was upright, and even though dumaan siya sa matinding pagsubok, hindi nawala yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Even under the most heartbreaking circumstance na nag-test sa kanyang core, hindi niya binitawan ang kanyang pananampalataya sa Panginoon.
Bakit, Pastor? Because Job literally lost everything. Nawala yung kanyang 10 anak, nawalan yung kanyang health, nawalan siya ng wealth. Yung asawa lang niya ang natira sa kanya. Amen? So ano sabi ng scripture? He lost everything. And kung babasahin niyo yung scripture, mga kapatid, he was literally depressed because of what happened to him. Sinumpa niya pa yung araw na siya'y ipinanganak. At siguro understandable din na through this suffering na pinagdaanan ni Job, naakusahan niya ang ating Panginoon ng divine neglect. Parang pakiwari niya at pakiramdam niya, inabandon na siya at pinabayaan siya ng Panginoon. Pakiramdam ni Job, para bang sinukat niya at minaliit niya ang kakayanan ng Diyos. Yung wisdom ng ating Panginoon. And alam niyo, mayroong conversation, mga kapatid, sa Job chapter 36, Job chapter 37, pero na-surprise ako, mga kapatid, because sa gitna ng doubt, sa gitna ng akusasyon ni Job kay God, na siya'y pinabayaan ng Panginoon at iniwan na ng Panginoon, tinanong siya ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa Job chapter 38 verse 2, "Who are you to question my wisdom with your ignorant and empty words?" Sakit nun. Kasi habang nagtatanong si Job, "Lord, ba't mo inalaw na mawalan ako ng anak? Lord, ba't mo inalaw na mawala ang aking yaman? Ba't mo inalaw na magkaroon ako ng incurable disease?" Sabi ng Lord, "Who are you? Who are you to question my wisdom with your ignorant and empty words?" Now stand up. Stand up straight and answer the question that I will ask. Fasten your seatbelt. This is going to be interesting. Okay? Fasten your seatbelt. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Verse 2. "Were you there when I made the world?" Nandun ka ba nung nilikha ko ang mundo? Wow. "If you know so much," kung alam na alam mo naman pala, edi kwento mo sa akin. "Who decided how large the universe would be? Who stretched the measuring line over it? Do you know all the answers? What holds up the pillar that supports the earth? Sino naglagay ng cornerstone sa mundong ito? In the dawn of the day, at yung mga bituin ay umaawit, and the heavenly being shouted for joy. Where were you?" Sabi ng Panginoon. How dare you question the wisdom of God? Na kino-question mo na pinabayaan kita, inabandon na kita. Who are you to question the wisdom of God? And many scholars are actually fighting, para kanino ba talaga itong tanong na ito? Kasi marami nagsasabi, hindi naman po yata para kay Job yan, Pastor. Para po yan sa kaibigan niyang si Elihu. Pero I know that theory, kaya binasa ko yung buong context from Job 35, 36, and 37, at makikita niyo mga kapatid na parang hindi naman kay Elihu. Kasi doon nga sa previous chapter, si Elihu pa ang nag-highlight ng greatness ng Diyos. Si Elihu pa ang nag-share kay Job ng kabutihan ng Panginoon. Yung kaibigan niya, sabi nga ni Elihu, "How great is our God beyond our understanding." So yung kaibigan pa niya ang nagpaalala kay Job na, "Teka lang Job, yung attitude mo na yan papunta sa Diyos, mukhang mali yata yan." So naniniwala ko hindi kay Elihu. Pero ang totoo, kung nagbasa lang kasi yung ibang mature nun ng verse 1, makikita man nila, tignan mo yung verse 1, "Then out of the storm, the Lord spoke to Job." O talagang para kay Job yan. Segue mo pa, Pastor, may verse 1 naman pala. Hindi, inaano ko lang kayo. Binibuild up lang natin para mas ma-realize natin, mga kapatid, that this is exactly the phrase that was asked by God to Job. "Who are you to question my wisdom with your ignorant mind and empty words?" Para sinasabi ng Panginoon, you don't understand what I understand. And then God, ang ginawa ng Panginoon, dinetail ng Panginoon for the next 2 chapter. Ang lahat ng nangyayari behind the scenes sa universe. Talagang inisa-isa ng ating Panginoon kay Job, at sinabi ng Panginoon kay Job, "Who are you to question my wisdom? Where were you when I laid the foundations of this world?" Sinasabi mong hindi ako just? Sinasabi mong hindi ako makatarungan? You are not in a position to ask that. You don't have the enough vantage point and perspective para sabihin sa akin, hindi kita nauunawaan at hindi kita naiintindihan. Hindi ako masamang Diyos dahil masama ang nangyayari sa buhay mo. Just because your life is messed up, it doesn't mean that our God is not a good God. Alam mo, parang iba kasi ang perspective ng bata, for example, ng bata at saka magulang. Na yung bata, binasag niya yung salamin ng bintana. Okay, let me repeat. Yung bata, binasag yung salamin ng bintana. Usually, hindi na nagtatanong ang mga nanay. Di ba? Pinapapagalitan na kagad yung bata kasi alam na natin, baka naglaro lang to, nagharot lang to, kaya nabasag yung bintana. Pero kapag yung nanay ang nakabasag ng bintana, balik rin natin. Di ba? Hindi po pwedeng mag-question ng anak,
Ba't mo binasag, nanay? Kasi alam natin na posibleng may dahilan yung nanay. Nakakita pala kasi ng apoy yung nanay sa loob at kailangan niyang basagin yung bintana para makalabas silang lahat. So it turns out na yung pagbasag, nakapagligtas pa ng buhay. Hindi maunawaan ng bata, pero may perspective yung nanay na hindi nauunawaan ng bata. Ganyan-ganyan ang sinasabi ng Panginoon. Hindi porket may basag, may sira, may broken sa buhay natin, laging masama na ang Panginoon. Meron siyang nakikita na hindi mo nakikita in the future. Kaya ang sabi ng Panginoon, teka lang, let me bring you to 2 chapters of explaining to you how the universe works. So parang ginawa ni Lord kay Job, dinaan siya sa isang cosmic tour. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ko na sasabihin lahat sa dami, pero sabi ng Panginoon sa kanya, sino kaya sa tingin mo nagpo-provide ng pagkain sa mga leon? Nakakita ka na ba ng mountain goat na nanganak on their own? Diniscuss ng Lord yung donkey, diniscuss ng Lord yung ostrich, diniscuss ng Lord yung mga kabayo, pati yung aerodynamics ng agila, in-explain ng Lord kay Job. And it turns out, lumalabas sa explanation ng Panginoon na pamilyar pala ang Diyos sa bawat molecule, sa bawat nilikha ng Diyos dito sa mundo. Huwag mo sasabihin walang pakialam ang Diyos kasi kabisado nga niya yung behavior ng donkey, ng ostrich, ng horse, ng mountain goat, pati yung aerodynamics kung paano lumilipad ang mga ibon. So ang sinasabi ng Panginoon kay Job, fasten your seatbelt, anumang nangyayari sa iyo is not because inabandona ka ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Lord. Ang sinasabi ng Lord kay Job, hindi porket nakakaranas ka ng hirap, ay iniwang ka na ng Panginoon. So kapag kino-question mo yung knowledge ng Diyos, kapag kino-question mo yung ability ng Diyos, kaya mo na-question kasi limited ang iyong vantage point at yung perspective mo. Hindi mo nakikita yung nakikita ng Diyos. Kumbaga, you don't have enough brain capacity to understand the depth of His goodness. Masyadong malalim yung pinaguhugutan ng kabutihan ng Panginoon because God's goodness is not based on our goodness. It is based on His goodness. Ikaw ba naman, labanan mo si Lord eh. So, pinakitaan siya ni Lord, 2 chapter. Alam mo ba to kung paano gumagana? Alam mo ba to kung paano gumagana? Ano sabi ng chapter 40, after 2 chapters, na binombard ng Lord si Job, ng behind the scenes ng universe, verse 1 ng Job 40. Job, you challenge the Almighty God. Suko ka na ba? Sasagot ka na ba? Ano sabi ni Job? Verse 3. Kumbaga, sorry Lord, I spoke foolishly. Ano nga ba maisasagot ko? I will not try to say anything else. I have already said more than I should. Sana all, kasi nga sabihin yun, masyado na po kung maraming nasabi, Lord. Sana all talaga. Amen. Anong sila sabi ni Lord sa kanya? Job, challenge mo ang Diyos. Kailangan ko pa bang i-dictate sa'yo? O okay ka na rin, sabi ni Job, okay na po Lord, naintindihan ko na po. May mga bagay pala akong hindi naiintindihan, nakala ko masama ka, pero ang totoo, mabuti ka pala. Pero alam nyo, after doon, kung ano nangyari? Pagkatapos ng speech ni Jesus at pagkatapos sa sagot ni Job, ang sabi ng Lord kay Job, okay Job, kaya mo bang patakbuhin ang universe kahit isang araw lang? Challenge pa lalo ng Lord. Sabi niya, sige nga, patakbuhin mo ang universe kahit isang araw lang para maunawaan mo na yung mundong ito ay hindi nakadesign para i-prevent ang suffering sa mga righteous. Let that sink in for a while. Sabi ng Lord, sige nga, patakbuhin mo ang universe at yung gusto mong gawin, yung dinedemand mo, yun ang i-implement mo. Marirealize mo, itong mundong ito hindi nakadesign na porket righteous ka, ay hindi ka makakaranas ng suffering. Kahit righteous, makakaranas ng suffering. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa kanya. Pero hindi porket nakakaranas ka ng suffering, ay hindi na mabuti ang ating Panginoon. Kahit pa, ang problema mo, parang sayaw ng bini, sabay-sabay. Amen? Kahit saan ka tumingin, harap, likod, kaliwa, kanan, lagi may problema, lagi may mga pagsubok. So, kino-question mo ba yung design ng Diyos? Baka limitado ang perspective mo, ang sabi ng Panginoon. Kino-question mo ba ang justice ng Diyos? Baka kailangan mo magtiwala sa Panginoon. Ang hinihingi lang ng Diyos sa Kanya, tiwala, hindi understanding. Hindi mo kailangan intindihin. Kailangan mo lang maniwala sa Panginoon. At pag binasa niyo yung buong book ng Job, dumating pa sa point na pinakita pa ng Lord kahit dinosaur sa Kanya. Sa Job 40, para lang makonvince siya that even those animals na malalaki na pwedeng makapatay, ay mahal pa rin ng Panginoon. Because God has an understanding and perspective, nakakamatay, pero hindi ibig sabihin, hindi na laging mabuti. Pinaunawa ng Panginoon sa kanya, at kung babasahin niyo yung buong Book of Job, mga kapatid,
Lagi kasi ito binabasa natin madalas kapag naghahanap tayo ng explanation. So, why do bad things happen to good people? Pero, let me save you some time. Hindi masasagot ng Job kung bakit may mga tao na mabubuti na nakakaranas ng hirap at ng pagamba. Pero, ituturo sa iyo ng Book of Job na magtiwala ka sa wisdom ng Diyos. Yun ang ituturo niya. Na pagkatiwalaan mo ang wisdom ng Panginoon, that even when things are bad, God is still good. Even when things are bad, God is still good. Hindi ka iniwan ng Panginoon. You know what happened? 2 chapters later, sabi ng scripture, pagkatapos manalangin ni Job for restoration, sabi ng Job 42 verse 12, everybody read, the Lord blessed the last part of Job's life even more than he had blessed the first. Ni-restore hindi lang actually restoration to, multiplication pa. In fact, yung 10 anak ni Job na namatay, binalik yung 10 pa uli. Ibig sabihin, pati yung pagiging bata ng asawa niya, ni-restore ng Panginoon. He restored even the youth. Ang sabi ng scripture, yung last part ng buhay niya, mas naging blessed pa siya kaysa sa previous life. At ngayon, nasa kalahati tayo ng buwan ng taong 2024. Maganda yata ang panalangin, Lord, pagpalain mo ako sa last quarter at last season ng taong ito, na higit pa sa pagpapalang tinanggap ko sa mga naunang season ng aking buhay. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka dadaan sa suffering, katulad ni Job. Pero ang pangako ng Panginoon, there is no such thing as meaningless sufferings. May walang pain na walang purpose. Walang suffering na walang meaning. God is always good. God is always faithful. And He is good all the time. And that goodness extends through our understanding. How I wish you are here celebrating God's goodness sa Kanyang kabutihan sa ating buhay. Amen. And last but not the least, okay? God's goodness extends beyond our time. God's goodness extends beyond our understanding. And number 3, God's goodness extends beyond our sin and shame. God's goodness extends beyond our sin and shame. Taas nga po kamay lahat ng mga nagkamali na. Amen. Lahat ng may pagkukulang, lahat ng nangangailangan ng mercy ng Diyos. Ano napakabuti ng Diyos? Pinakitaan talaga tayo ng Diyos ng grace and mercy. That if it had not been for the grace of God, I'm sure many of us wala na ngayon. If not, lahat tayo wala na. He took you from nowhere to somewhere. From zero to hero. Huwag mo isipin, good breaks lang yan, talent ko lang yan, skills ko lang yan, kamay ng Diyos yun. It is the hand of God that brought you to where you are today. God is good, period. And sabi ng scripture, His goodness, kapag naranasan mo, watch this, God's goodness will lead to repentance. It will lead to repentance. Ang sabi ng Romans chapter 2 verse 4, do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering? Hindi mo ba naiintindihan? Dinidespise mo ba yung kalakihan ng kabutihan ng Diyos? Minamaliit mo ba yung pagtitiis at pagtitimpi ng Diyos? Hindi mo ba pinapansin na ang Diyos ay napakabuti sa iyo? Not knowing, ang sabi ng last part, that the goodness of God leads you to repentance? Na hindi ba dapat yung kabutihan ng Panginoon maglilid sa iyo para lalo mong talikuran ng mali? Talikuran ng pagkakasala? In fact, sa ibang translation, gustong-gusto ko, sabi doon, God's goodness is intended to lead you to repentance. So kaya pinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan para yun ang mag-lead sa atin to repent, which is, we usually do backwards. Because when we say repentance, usually sinasabi natin, magbago ka na. Magsisi ka na. And every time we say that, maganda naman ang intention natin. Pero napansin nyo ba, kahit anong sabi mo, magsisi ka, magbago ka, hindi naman nagbabago ang tao. Kasi magbabago lang ang tao if you preach the gospel. Magbabago lang ang tao if you preach Jesus Christ. When you experience God's goodness, that goodness of God will lead you to repent of your sins. Na minahal ka ng Diyos in your lost, least guilty condition. Kahit na tayo'y wala, malayo sa harapan ng ating Panginoon, minahal at inibig tayo ng Panginoon. Na sa sobrang dumi, sobrang disaster na nangyari sa human race, kulang ang improvement, kailangan redemption. Kulang ang pagiging nice, kailangan new creation. Kailangan magbago. Hindi lang maging mabuting tao. Jesus did not came here on earth to make the bad people good. He came so that the dead people like you and me will live. And that goodness will lead to repentance. And
Most of the time, church had it backwards. Magbago ka para maranasan mo ang kabutihan ng Panginoon. Magsisi ka para maranasan mo ang pag-ibig ng Panginoon, which is an Old Testament mindset. In the New Testament, it is the other way around. You will experience God's goodness, and then that God's goodness will lead you to repent. Naalala niyo si Peter? Nung nakuha niya yung boat sinking loads of fishes, they toil all night, but they caught absolutely nothing. Pero nung dumating ang ating Panginoon, ang sabi ng Lord, launch out into the deep. Bumalik sila ng huli ng isda. Katakot-takot na daming isda ang nahuli nila. Ano ginawa ni Peter pagkatapos? Lumuhod siya sa harapan ng Panginoon. At sabi niya, depart from me, Lord, for I am a sinful man. Repentance. Ano na una? Blessing o repentance? Di ba nauna niyang maranasan ng goodness ng Diyos? Bago siya nag-repent? And alam ko, may blessing na kaakibat ang obedience. Nandun na po tayo. Pero you have to remind yourself that it is God's goodness that will lead you to repent of your sins. And when you experience God's goodness through and through, God's goodness na hindi ka kinategorize, hindi ka tinignan sa iyong pagkakamali, hindi ka kinondemn, it will start to change your life forever. You will change the way you live. You will change the way you think because you will see God's goodness in your life. Naalala niyo si Peter? Committing one of the most notable sin in all of the scripture. He denied Jesus. Every time I went back to this story, lagi ako nagiging emotional. Because para natin nakikita ang sarili natin kay Peter. On the night before Jesus was betrayed, ang sabi ng Panginoon, isa sa inyo ang magdi-deny sa akin. Sabi ni Peter, Lord, kahit yung 11 disciple na yan, kasama si Judas doon kahit yung 11 na disciple na yan, itakwil ka, I will never do that to you. He's so full of himself. He's so confident. Few hours later, nung siya'y nandun sa gitna ng bonfire, kasama ang ibang mga nandun, sinundan niya si Jesus Christ nung dinakip. At habang nandun si Jesus Christ sa loob at nililitis, very specific ang Bible. Ang sabi ng Bible, nakabukas yung pintuan, nakasilip. So nakikita ni Peter si Jesus doon sa loob na nililitis, doon sa maliit na siwang ng pinto. And then sabi ng scripture, when those people nakatabi ni Peter, nakilala siya. At sabi nila, di ba isa ka sa follower ni Jesus Christ? To cut the long story short, he denied Jesus Christ, not just once, but 3 times. May kasama pang pagmumura para lang ma-emphasize yung kanyang pagtanggi na kilala niya talaga ang ating Panginoong Hesus. At ang sabi ng scripture, nung dininay niya si Jesus nung 3 beses na, si Jesus na nandun at naglilitis, biglang lumingon sa likod at nakita dun sa siwang, eye-to-eye contact, si Jesus at si Peter. Parang sinasabi ni Lord, I told you, you are going to deny me 3 times. Ano sabi ng scripture, nung nakita ni Peter yung mata ni Jesus dun sa maliit na siwang ng pinto, naiyak si Peter sa sobrang guilt, sa sobrang shame. Pero watch this. Let's just read that part in the scripture sa Luke chapter 22 verse 61. Are you still with me? Sabi ng scripture, verse 61, the Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word the Lord has spoken to him. Before the rooster crows today, you will disown me 3 times. And he went outside and he wept bitterly. That sounds like repentance to me. He wept bitterly. He was filled with guilt. Lord, sorry! Patawarin mo ako. Pero pagtabihin natin yung 2 verse. Sa verse 61 and 62. Pakit-flash niya sa screen, anak. The Lord turned and looked, and then he went outside and wept bitterly. Question, ano mas nauna? Yung nilingon siya ng Diyos o yung umiyak siya ng pagsisisi? Di ba naunang tinignan siya ng Diyos? Sa Old Testament, magsisi ka muna bago ka tignan ng Diyos. Pero dito sa New Testament, pinakita ng ating Panginoong Hesus, I know what you did. I know that you disowned me and denied me 3 times. But when God looks at him, it's not a look of God. Hindi yun yung tingin ng I told you so. It is a look of grace. It is a look of mercy. Tinignan siya ng Panginoon ng may pag-ibig. When God looks at Peter and Peter cried, hindi siya magkabaliktad. God saw him first. And I tell you this, mga kapatid, God's goodness extends through your sin, through your shame.
Bago pa man tayo magkaroon ng kakayanang magsisi, nakita na tayo ng Panginoon at lahat ng ating pagkakasala, more than 2,000 years ago at the cross, pinagbayaran niya na yung bagay na hindi mo pa pinagsisisihan because of what He did for you. Naalala niyo yung prodigal son? Di ba sabi ng scripture, itong prodigal son na ito, kinuha niya yung kanyang mana, yung kanyang yaman, o yaman ng kanyang tatay, for that matter. Nagpakalayo-layo siya to a distant country. Winaldas niya ang lahat ng kanyang yaman into a wild living. Remember that story? Sabi ng scripture, sakto naman nung naubos ang kanyang yaman, nagkaroon ng matinding taggutom dun sa bansa na yon. Wala siya makitang trabaho. Wala siyang choice kundi maging tagapag-alaga ng baboy, which is isa sa pinaka-degrading na trabaho back in the day. Sabi ng scripture, habang gutom na gutom siya, at tinitignan niya yung baboy na kumakain, nasabi niya sa sarili niya, buti pa yung baboy may pagkain. Ako dito na anak, na may privilege ng lahat ng pagkain gusto ko, nagtitiis. Sabi ng scripture, when he came to his senses, sabi niya, babalik ako. And usually, we interpret it as a repentance. Probably it is. But when he came to his senses, pero usually, kaya siya natauhan dahil sa kanyang gutom. Na minsan kaya lang tayo nagsisisi, sige na nga Lord, para na lang pagpalain mo ko. Para na lang i-bless mo ako. Nasabi na scripture, I will go back to my father, at sasabihin ko sa kanya, Father, I'm no longer worthy to be called your son. I sin against heaven and earth. I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servant. Settled na ako sa pagiging servant na lang. Huwag mo na ako ituring na anak. Makakain lang ako. So ang intensyon ng kanyang pagbalik, makakain, hindi yung kanyang tatay. Pero ang sabi ng scripture, Luke 15, so he returned home to his father. And while he was still a long way off, malayo pa siya, his father saw him coming. Watch this. Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him and kissed him. And his son said to his father, Father, I have sinned against both heaven and on you. I am no longer worthy to be called your son. Nagkaroon ng awa ang kanyang tatay, niyakap siya ng kanyang tatay, hinalikan siya ng kanyang tatay, at nangyari, watch this, lahat yon ay nangyari bago pa niya sabihin, I have sinned. Not the other way around. Hindi yung pagbalik niya, Dad, nagsisisi na po ako, tsaka tumakbo ang tatay sa kanya, tsaka siya niyakap. Kasi ganyan ang perspective natin ng repentance, di ba? Di ba? Magsisi ka, tsaka kaya yakapin ng Panginoon. Pero hindi sa prodigal son eh. Malayo pa lang siya, wala pa siyang ginagawang kahit ano. Kundi bumalik lang. Ang tatay mismo ang lumapit sa kanya, ang tatay mismo ang yumakap sa kanya, ang tatay ang naawa sa kanya, humalik sa kanya at nag-restore ng lahat ng bagay na nawala sa kanya. Which is a reminder for each and every one of us, lahat po tayo ay recipient ng pag-ibig, grasya at kagandahang loob ng Panginoon. Kung ikaw ay may kasalanan, ibig sabihin, pwede kang tumanggap ng pagpapala mula sa Panginoon. And unless ma-realize mo na hindi mo kayang palayain ang sarili mo, unless ma-realize mo na hindi mo kayang tulungan ang sarili mo, wala pong pag-asa sa iyo. Ang kasalanan, hindi mahihinto ang pag-ibig ng Diyos. Let me repeat. Hindi mahahadlangan ng kasalanan ang pag-ibig ng Diyos. Pero mapipigilan ng pag-ibig ng Diyos ang kasalanan. Once you receive God's love, it will lead you to repent, turn away from your sin, and give God glory for everything that He has done. So if you are broke, guilt, filled with shame, filled with condemnation, I want to challenge you right now to come back to Jesus or come back to Jesus. Come to Him, all of you who are tired, weary, and heavy laden, and allow God to restore you and give you rest. God is good. God is good. Period. It extends beyond our time. It extends beyond our understanding. It extends beyond our sin and shame. What a good God. Everybody say, God is good. Every head bow, every eye close. Hallelujah. Lord, you are good. Lord, you are good. Hello, Global Family. Thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from?
or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.